Hello, Bento Beshies! Good morning! So, meron nagtanong sa atin nung nakaraan na nag-post tayo about food coloring pens. Bento Beshi, Mommy Giselle, safe bang gamitin yung mga food coloring pens na yan? So, ako kasi, 2 to 3 weeks ago, I bought this. It has 5 colors. Tapos, may nakalagay siya na edible. May nabasa kasi ako, sabi, baker daw siya, nag-aaral daw siya sa cake decorating class. Tapos, ang hahanapin mo daw dapat, yung edible and not yung food grade. Kasi daw, yun daw yung turo sa kanila, yung food grade, that's the one that should be used in moderation. Pero ako, parang, ano naman ang assurance natin na ito, pwede mo siyang gamitin all you want. So, hindi ba dapat ito in moderation din? Okay. Share ko lang, ito ay 5 colors. Meron siyang nakalagay na edible. Affordable. This one's only 300 pesos dun sa nabilahan ko sa online shopping platform. Pero, meron namang mga mas trusted na brands na ginagamit talaga ng mga bakers. That's Americolor and Wilton. Kung kaya naman ang budget ninyo, then you can opt for those. Kaya lang ang price difference. Kung ito 300, yung Americolor at saka yung Wilton, that's like 80 pesos per pen. Or 800 or 700 plus for each set. So, ganun siya kabigat. So, yung iba, they still opt for yung mga food coloring gels. Tapos, ginagamitan daw nila ng fine tip brush, ganyan. Pero ako kasi nahirapan ako doon. Okay. Now, tawag dito, yung ingredients. Sinubukan kong tignan yung ingredients ng mga food coloring pens. Ito kasi wala. So, I checked Americolor. Sa website nila, mababasa ninyo yung list of ingredients. Yung pinakaunang chemical na nakita ko na hindi ako familiar is propylene glycol. Again, hindi po ako chemist, hindi po ako doctor. But, based on what I read online, sa Google search, ang glycol or the propylene glycol is generally safe for human consumption. But, too much or in high doses, it can be toxic. As a matter of fact, sa Europe, banned pala totally, I'm not sure if it's up to now itong merong mga propylene glycol. So, depende kasi sa bansa, no? Sa States daw, mas lenient sila, mas maluwag sila dyan, as opposed to Europe. Like sa US, meron kang required daily intake na pwede mo lang for the propylene glycol. Like sa US daw, it's 23 milligrams per kilogram of body weight. So, do the math. Ganun siya. And Europe, medyo mas mahigpit. So, kung tatanungin niyo ako, Bento, Beshi, Giselle, gagamit ka pa rin ba ng food edible pens? Ako, yes. Kasi ang cute. Maganda siya eh. It adds color and character to your bento creations. Of course, there are other ways, no? Kagaya nung nakita niyo naman, marami kayong ibang pwedeng gamitin na items para maging makulay yung bento baon ng anak ninyo. Pero ako kasi, this has good uses too. Huwag lang talagang dadamihan. At saka, I'm planning to change this kasi nga, sorry, wala pala siyang ingredients. So, pili tayo nung alam nating safe. Go for branded if kailangan. Okay? At kung kaya ng budget. Now, kayo mga Bento Beshi, kayo naman tatanungin ko, ano ang desisyon ninyo? Are you team cute like me doon sa paggamit ng edible pens? Or team no, I'd like to be safe? Gusto ko, hindi na lang maput to risk yung anak ko. Okay? So that's it. I hope nakatulong sa inyo itong kadaldalan ko ngayong umaga. Food coloring pens, is it safe or not? Watch more of my videos to know more sa ibang bento tips and bento hacks and more bento baon ideas. Okay, that's it, Bento Beshies! Join the Bento Beshi adventure! Bye!